Ayan na, si General Torre, gumalaw na naman. May huhulihin na naman. Sino nga ba? Di ba kinasuhan na ito sa ombudsman? Kumusta na kaya yun? Senator Amy Marcos, seryoso ba yun? Baka naman papatawag din to sa ombudsman, di ba? Pag pinatawag ba sa ombudsman to, pipisot ba? Sisipot ba ito? Si General Torres, siyempre sisipot yan. Matapang yan eh. Pero, yung mga nagsasabing yung barang-barang, sabi naman sa inyo, hindi tatalab yan. Nung una pa lang, di ba, may mga pasinti pa ng kandila, padasal-dasal, mukha ni Torre nandun. Sinabi ko na noon sa inyo, hindi tatalab yan kay General Torre, basta hindi tatalab yan. O ito, panoorin po natin tong interview sa kanya ng ABS-CBN News tungkol po sa malamang aarestuhin na naman nila itong taong to dahil na naman sa yung sinasabing Interpol. Naku, umasa na naman to sa Interpol. O ito, panoorin natin. Sa iba pang mga akusado dyan, hinahanap na rin natin. And we are also notifying the Interpol. We are requesting for the assistance of the Interpol for the arrest of Mr. Roque, who is currently abroad. Okay, sir, kamusta ang coordination natin with Interpol? Okay naman. We are a member country. We are a very active member country of the Interpol. And we are rendering them cooperation. So we do believe na ganun din ang ibibigay sa atin ng Interpol na assistance sa atin ng mga pangangailangan. Anong commitment nila, sir? Anong sabi? Wala pa naman silang commitment na binibigay. Okay? So, ano pala? Si Harry Roque pala. Ang tanong, kaya ba nila? Naku, General Torre yan, tandaan nyo yan. Hindi tinatablan ng barang. Sana all. Eto po, sabi po ng netizen po dyan, pero dyan sa balitang yan, ang daming tawang-tawa. Bakit tawang-tawa kayo sa mga to? Hindi ba kayo natatakot kay Torre? Naku po. Ito sabi ni Chrisnek Metzger, sa mga ilang taon pa kayo naman ang susunod na huhuli ng mga Interpol. Weather lang yan. Oy, sa bagay, itong yung posisyon, kung masyado mong inabuso. Pero hindi ko lang alam kung talagang inabuso talaga ni General Torre at sino nag-utos sa kanya. Diyan sa pinaggagiwa niya. Siguro may idea kayo kung kanino po sumusunod yan. Baka naman sa boss din niya, siyempre. Kung anong utos sa kanya. At ang tanong kasi dito, yung ginagawa ba nila, naaayon ba sa batas? Bakit ang daming galit na galit sa kanya at pinabarang pa siya? Yun nga lang, hindi talaga tatalab sa kanya. Ang kapal talaga. Sabi ni Emilio de Guzman, kala ko nag-resign na to. Dami krimen nangyayari, iba naman ang inaatupag nyo. Yun, nagmura na. Marami dong krimen nangyayari sa Pilipinas ngayon. Pero, ang sabi nila, bumaba daw. Di nga. Sabi ni Ezon, di mo kami maluloko, Diwata. Hindi po si Diwata yan. Si Diwata po, yung nagtitinda ng pares. Oo, yung may parisan. Yung nagluluto lang naman ng pares yun. Hindi naman nanghuhuli. Oo. Si General Torre po yan. Siguro, sa tingin nyo, magkamukha sila. Magkamukha ba sila? Diwata, General Torre. Baka magkasing kulay lang. Kasi sa Sana mukha. all. Depende sa mga nakakita sa kanila ha. Sabi ni Markim Dorenguez, kumusta na yung kaso nito sa ombudsman? Pakitang tao pang lang ba ni Amy? Siguro naman, baka kinasuhan talaga. Alam nyo naman, pagdating sa ombudsman, maraming proseso yan. Tapos pag kinasuhan yung tao, siyempre may mga gagawin din po yung kinasuhan. At baka, alam nyo naman, sa batas po dito sa ating bansa, medyo matagal din po. Dahil pinag-aaralan talaga kung sino po yung may paglabag, di ko lang alam. Pero siguro, kinasuhan naman siguro, no? Sabi ni Manny Julius, mahirap pag walang alam sa batas. Sino yung mga walang alam sa batas? Ang general, kaya kulong ka rin pag hindi ka na pulis. Nako, sabi po yan ni Manny Julius. Baka naman alam naman niya Alam niya yung batas, yung yung warrant, di ba? Grabe yung warrant na kahit hindi dala yung warrant. Viral yun yung sinabing andun yung warrant, hindi dala. Jesus. Pero ito, akala ko ay ang isusunod nila si Bato de la Rosa. Kung hindi si Bato de la Rosa, si Vice President Sara Duterte. Nung una kasi, si Senator Bato de la Rosa. Yung nasa listahan daw talaga ang sumunod na arestuhin ng ICC. Siyempre, andyan na naman si General Torre. Pero nagbago daw yung listahan at uunahin na daw si VP Sara Duterte.
At galing mismo yan kay Senator Amy Marcos ha. At si VP Sara Duterte, nagsalita na rin dyan tungkol sa listahan. Nasa listahan. Ngayon, ando na. Pero nagbago ng ano eh. Nagbago ng, baka nagbago ng script ba? Sana all. Biglang nawala doon sa linyahan, andon tumalon doon sa isa kay kay Harry Roque. O ngayon si Harry Roque naman ay hindi yun basta-basta uwi dito sa bansa. Andun yun sa Netherlands. Dapat yun din yung ipa-aresto sa ICC kung gusto nyo. Wala nang kahirap-hirap. Nandun na siya. Di ba? Kasi si dating Pangulong Duterte, dahil sa ginawa niya na kasalanan daw, pero gusto din naman ng iba dahil ay kanya-kanya kasi ng ng paniniwala. Inaresto si dating Pangulong Duterte ng ICC or pinadala nila sa ICC. Pero itong si Harry Roque, andun na sa Netherlands. O bakit ayaw niyong ipa-aresto sa ICC? Kailangan pa nating iuwi dito sa Pilipinas? Ganun ba yun? Si dating Pangulong Duterte ay hindi man lang natin dinaan sa korte natin. Pagkahuli sa kanya, diretso sa ICC. Etong si Atty. Harry Roque, iuwi sa Pilipinas. Parang ang gulo pasensya na. Hindi po ako magaling dyan sa batas na yan. Di ba? Depende na siguro sa mga nagrereklamo kung saan nila ireklamo no? Kung sa ICC o dito sa bansa. Kasi kagaya niyan, Harry Roque, pwedeng doon yun na sa ICC para hindi na magbiyahe. Oo, wala nang kahirap-hirap, no? Pero, siyempre, yan yung siguro may pinagbabasihan silang batas. Sinusunod nila ang batas. Sana all. Yung proseso. Ang tanong, yung Katatay Digong, sinusunod ba yung tamang proseso? Kung ano yung nasa batas? Ay abangan po natin yan. Ito, si General Torre ay pag-uusapan at nakabantay na naman ang taong bayan dyan kung ano yung mga galawan niya, yung tapang niya, yung may hihilain siya at may babantaan siya at kung ano-ano pa. Kaya maraming galit dito kay General Torre. Yun nga lang, sa sobrang galit po ng iba dyan, may tawag na sila kay General Torre. Diwata, at marami pa. Tawag nila kay General Torre, sinisindihan nila ng kandila, tapos meron silang mga orasyon na sinasabi, pero andyan pa rin si Torre. Hindi tumalab talaga yung Sana all. ganun, no? Baka naman may din yan si Torre, pangontra. Oo, baka may pangontra siya, kaya hindi tumalab yung barang nyo sa kanya. Ay dating Pangulong Duterte talaga, doon talaga pinag-usapan ng buong mundo, hindi lang sa Pilipinas, itong ginawa nila. Tapos ito na naman, kay Harry Roque. Mukhang yung expectation natin sa gagawin nila, parang bumaba. Kasi, Kibuloy, Tatay Digong, expect natin, VP Sara, Vice President, nasa posisyon. Bakit biglang Harry Roque muna? Ano kaya ang plano nila? Hanggang dito lang, thank you. Bye-bye.